Naniniwala ang Malacanang na mas gugustuhin ng publiko at ng ibang mga bansa na makitang isinusulong ng Pilipinas ang katarungan para sa mga biktima ng umano'y pang-aabuso na nagdaang administrasyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kumpiyansa ang Malacanang na walang anumang diplomatic implication sa bansa ang ginagawang pagdinig ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC patungkol sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo, mas nakikita ng ibang mga bansa ang hindi pagkikibit-balikat ng kasalukuyang administrasyon sa mga mapang-abuso. Kung ang isang tao ay mag-iisip kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito, mas gugustuhin po nila ang nangyayari ngayon. Dahil ang Pangulo umaayaw sa abuso, umaayaw sa mga feeling above the law. So, doon lamang po siguro hindi po magkakaroon na anumang issue ito sa atin na administrasyon dahil tumutupad lamang po ang Pangulo sa batas. Sinagot din ng Malacanang ang sinabi ng defense team ni dating Pangulong Duterte na patuloy umano ang drug-related killing sa unang 2 taon ni Pangulong Marcos Jr. Hamon nito, mas mabuting suportahan ang paratang ng mga lehitimong ebidensya. Kung sino po ang nagsasabi nito, kung sino po ang nagbibigay ng ganitong klaseng impormasyon, dapat kompletohin nila, hindi numero lamang. Kung saan nangyari, sinong involved, hindi po na naisin ng Pangulo na may lumusot na mga abusado. Kaugnay niyan, muling ipinunto ng palasyo na malinaw ang direktiba ng Pangulo patungkol sa pagtugon sa iligal na droga at yan ay walang dadanak na dugo. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Ang pagsugpo sa iligal na droga ay may tamang pamamaraan. Lagi pong pinapanatili ng Pangulo ang tinatawag nating due process. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. May tugon din ng palasyo sa hirit ng legal counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicolas Kaufman na kung iimbitahin siya ni Castro sa bansa ay bukas siyang magtungo rito para pag-usapan ang interim release ng dating Pangulo. Ani Castro, lahat naman ay welcome na bumisita sa bansa pero nilinaw na hindi niya ito iniimbita. Hindi na rin anya dapat pag-usapan pa ang hirit ng kampo ng dating Pangulo na interim release. If he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, IUD, Adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-uusapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido, Manila Zoo, lahat po yan. Yun lang po. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.